Magandang araw po sa ating lahat. This is Simpleng Guwapo. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa anxiety. Ano nga ba yung anxiety? Yung anxiety is para kang kinabahan, yung hindi ka mapakali, yung uneasiness sa'yo, yung overwhelming sense of apprehension. Yung resulta doon kasi is natitense ka, pinagpawisan ka, yung minsan increased pulse rate, parang kinakabahan ka talaga, and yung mentally distressing. Yun po yung anxiety. Ito po yung mga 10 signs na malalaman mo na yung tao or ikaw ay nakakaramdam ng ganitong uri ng karamdaman, yung anxiety. Number 1, madali kang magalit kahit kaunting misunderstanding lang. Parang mapikon ka. Kahit maliit na bagay, kapag ayaw mo talaga nagagalit ka. Yun po yung isa doon sa mga rason. Second is madali kang makapag-decide. Gusto mo talaga na agad-agad nandyan na yung kunyari yung decision na gusto mo. Hindi ka lang nag-iisip. Basta lang nagde-decide ka na lang. Kasi parang nagmamadali ka or parang wala ka na sa tamang pag-iisip na mag-decide ng ganito, itutuloy ba, ganito ba, tama ba yan or hindi. Basta nag-decide ka na, yan na talaga. So, hindi mo na iniisip kung ano yung mga kunyari kalidad ng produktong yan or whatsoever. Basta decision mo talaga yung masusunod. Hindi mo na iisipin yung ano yung kalalabasan ng decision na yan. Pangatlo is feeling mo lagi kang napapagod. You feel always that you're tired. Parang iniisip mo na kahit wala kang ginagawa naman napapagod ka, para bang naiisip mo yan palagi. So, may emotional attachment din yan kasi yung being anxiety, being anxious, yung anxiety. Tapos, palaging sumasakit yung pangangatawan mo. Yun po yung isa sa mga rason. Kunyari, sasakit yung likod mo, yung balakang mo, yung ulo mo, yung tiyan mo, na parang nasa isip mo yan lagi, yung ma-feel mo yan. Tapos, ginawa mong big deal yung maliliit na bagay. Kunyari, mayroon ng kayong hindi lang pagkakaintindihan. You made it so big deal. Parang, kunyari, yung kunting lang sana, problema, pinalaki pa. So, kung may problema din na kunti, pinalaki pa talaga yung sitwasyon. Mas pinalala yung sitwasyon, ganun yun. Do not just focus on the thing. Think outside the box din minsan, kasi yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit yung pagiging anxious ng tao is tuloy-tuloy hindi na siya maghihilom dahil na rin doon sa mindset ng ng taong yun na yung kaunti lang talaga na problema naging big deal na sa kanya. Next is palagi kang nag-iisip na ikakasakit sa puso mo. You are too much emotional. Para bang gumawa ka ng sarili mong storya sa sarili mo. Parang nag-iisip ka na ganito yung mangyayari sa buhay mo. Lagi kang advanced na nag-iisip na paano kung maghiwalay kami, kunyari sa relationship. Paano kung isang araw mawalan ako ng trabaho. Parang nagbibigay ka ng emotional distraction dyan sa pag-iisip mo yan. So yan po yung isa sa mga rason na nakakasakit ka dahil pagiging anxious mo. Next natin is palagi kang nag-overthink. Lagi kang nag-overthink kahit na wala kayong ginawa, wala kang nagawang kasalanan, nag-overthink ka kasi siguro sa tingin mo yung decision na ginawa mo hindi pala tama, or yung decision mo na ito yung dapat gawin, tama naman sana, pero nag-overthink ka na baka hindi nila magustuhan, hindi nila kayang tanggapin ng yung mga decision na ginawa mo sa buhay, or kahit na basta nag-overthink ka. Isa din yun sa magiging resulta ng pagiging anxious or yung may anxiety ka. Next is yung pagkatulog mo, may magigising ka na lang in the middle of the night kasi may something that bothers you uncertain. Parang kunyari natutulog ka na,
from 8 p.m. kunyari natutulog ka na dyan all along. Kalagitnaan ng gabi, nagising ka na lang bigla kasi parang may naiisip ka, may nakalimutan ka, parang may kulang doon sa kunyari doon sa ginawa mong desisyon, parang nakalimutan yata na magkonsulta kung tama ba yon. Basta ang dami mong iisipin dyan. Kung magigising ka ng mga that time, mga 11, 12, 1 a.m., yun po yun, nakaka-feel din yun ng anxiety. Tapos, yun nga, yung bigla kang nagigising paggabi. Hindi mo lang alam kasi kunyari pagod ka talaga. Nagtatrabaho ka whole day, 8 to 5 p.m. Tapos pag natulog ka na, mahimbing yung tulog mo, kalagitnaan na lang ng gabi, midnight, nagising ka, napaisip ka, tapos natulala ka, tapos ang tagal mo pa makabalik sa tulog. So yun po yung isa sa mga anxiety. Dapat i-relax po natin yung sarili natin, guys. Pag natulog na tayo, set aside na lang yung mga gawain natin for the next day. Tulog na talaga tayo ng matulog ng mahimbing. Diretso tayo. Kailangan may tama tayong oras para matulog. And lastly, palagi kang nawawalan ng gana sa lahat ng bagay. Kunyari, yung siyam, nadaanan mo na yung siyam na signs na may anxiety ka. Wala ka ng gana sa lahat. Wala ka ng gana magtrabaho. Kung may trabaho ka, wala ka ng ganang kumain. Hindi na tama yung oras ng pagkain mo. Depende na lang kung kailan gusto ng utak mo na o kumain ka na. Kasi napangunahan yun ng anxiety. So yun po yung 10 signs ng yung may anxiety yung isang tao. So ang advice lang is just do your activity with positivity. Trabaho ka lang in the day. Tapos paggabi, set aside mo na lahat yung trabaho mo. Huwag mo lang isipin yung yung tatrabahuin mo bukas kasi may bukas pa naman, di ba? So, set aside all things, all works, all pending documents or pertinent documents or ano pa yan. Set aside mo yan, matulog ka ng mahimbing. Tapos, pag kinabukasan, yung mga trabaho nandun, gagawin mo. Pero kung para maalala mo yon, may sticky note naman, di ba? May mga papel. Sulat mo na lang. Kaya magsulat ka, ito yung gagawin mo bukas. Tapos ilagay mo na yan, ipin mo na yan sa kwarto mo. Kinabukasan, i-check mo yan. Tapos yun ang gagawin mo the next day. So tuloy-tuloy na yon. So dapat iwasan po itong anxiety kasi ito po yung isa sa mga rason kung bakit marami ngayon na may problemang ganito na nagpakamatay o nagbibigti. Kasi nga bukod dun sa mga problema na iniisip nila, kulang din sila sa dasal at tiwala sa Diyos. Kaya sa lahat ng content natin dito, huwag talagang mawala yung salitang prayer or pagdadasal. Kasi yun po yung guide natin eh. Parang kumbaga nagpupunta tayo kung saan yung compass natin yun eh, compass. So kung saan yung north, kung saan yung norte, doon talaga tayo. Okay, para hindi tayo mawala. So ganun din yung buhay natin. Kailangan meron tayong pagdarasal para hindi po tayo mawala sa ating tinatahak na buhay dito sa mundo. Okay, yun lang po ang ating topic for this evening. I hope marami kayong natutunan dito. Huwag kalimutang i-share ang video, guys, ha. Maraming salamat. This is Simpleng Wapo. God bless you and enjoy the rest of the day. Bye-bye.